Paano nalalaman ng mga scientists ang temperature ng dagat noong unang panahon? Gumagamit sila ng oxygen isotopes or ang DeLO18 na ratio ng kung gaano kadami ang isotopes ng oxygen 18 kumpara sa dami ng oxygen 16. So ano nga ba itong mga isotopes? Ang ibig sabihin lang niyan ay mayroon silang the same number of protons pero magkakaiba yung number of neutrons. Ang oxygen ay mayroong 8 protons and 8 neutrons. Yun yung pinaka-common na nakikita natin sa environment. Pero may mga ibang naturally occurring isotopes din tulad ng oxygen 17 and 18. Ang oxygen 17 meron siyang 8 protons and 9 neutrons. At ang oxygen 18 naman ay mayroong 8 protons at 10 neutrons. So paano nagagamit ang oxygen isotopes na to or ang DeLO18 para masukat ang temperature nung unang panahon? Sa water cycle natin, yung tubig sa dagat nag-evaporate yan. Mas na-take up ng evaporation yung oxygen 16 kasi mas magaan siya. While yung oxygen 18 naman naiiwan dun sa dagat. Ngayon, kapag may ulan or may snow, yung oxygen 16 na yon na na-trap dun sa water vapor mo, natatrap yon sa mga ice sheets. Ngayon, imagine nyo ang ganitong scenario. During cold periods or during ice ages, yung mga ice sheets na to, lumalaki sila. So, ibig sabihin, mas dumadami yung nasa-store na water na may oxygen 16 doon sa mga ice sheets. Since dumadami yung oxygen 16 doon sa ice sheet, bumababa yung ratio ng DeLO18. Pero pag pumunta ka naman sa dagat, tumataas yung ratio kasi tinanggal mo na yung oxygen 16 sa dagat. Kapag warm periods, kabaliktaran naman ang nangyayari. Sa ice sheets, dahil tinutunaw mo siya, natatanggal yung tubig na may oxygen 16. So ang nangyayari ngayon, tumataas yung DeLO18 na ratio sa mga ice sheets. Pero sa dagat, since nagkaroon ka ng influx ng tubig na madaming oxygen 16, bumababa ngayon yung ratio sa dagat. So ngayon, tingnan natin ang applications nito sa paleoclimate reconstruction gamit ang mga fossil corals sa episode na ito ng Behind the Science Podcast.